Magandang araw. Ngayon ay magkakaroon tayo ng talakayan sa ikapitong taon ng Session 3 at ang ating topic ay My Dream Community o ang aking pangarap na komunidad. Pag sinabi nating pangarap, ano yung pumapasok sa ating isipan? Very good. Meron pong mga pangarap na pangsarili, pangpamilya, at pangkomunidad. Sa inyong palagay, ano ang gusto nyong maabot na pangarap sa isang lipunan? Okay po. Mas bibigyan po natin ng diin ang tungkol sa sesyon na to ng My Dream Community o ang aking pangarap na komunidad. Sa sesyon na to, ating pag-aaralan ang konsepto ng pagbuo ng isang pangarap na komunidad. Ang gawain ito ay nakalaan upang matulungan tayong sama-samang maglarawan ng isang hinaharap kung saan ang ating komunidad ay umunlad sa lahat ng aspeto, politikal, pang-ekonomiya, at pang-kultura. Mas bibigyan din po natin kung ano ang kahulugan ng pangarap o pananaw para sa mas mabuting komunidad, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ganitong pananaw at kung paano makakatulong ang bawat isa upang maisakatuparan ang pangarap na ito. Sa pagtatapos ng sesyon, ang magiging layunin po natin na inaasahan ay unang-una makapaglarawan ng pangarap na maunlad na komunidad batay sa mga katangiang inilalarawan ng mga kalahok o kayo. Ikalawa, matukoy ang pangunahing prinsipyo at gabay sa pagtupad ng pangarap na komunidad. Inaasahan din po ng pagbabago sa pag-uugali sa pagtatapos ng sesyon ay makapagbahagi ang kanilang pangarap o ang inyong pangarap sa isang maunlad na komunidad. Matukoy rin po ang kahit isang hakbang na maaring nyong gawin upang makatulong sa pagtupad ng inyong pangarap na komunidad. Ano nga daw po ba ang pangarap o bisyon? Sinasabi po, ang pangarap o bisyon ay tumutukoy sa malinaw na paglalarawan ng isang kalagayan na bunga ng imahinasyon o pag-iisip ng pangarap o nangangarap. Sinabi po na tumutukoy po sa malinaw, no? Nag-i-imagine po tayo na kung ano ang gusto nating maabot na pangarap sa isang komunidad, no? Tayo po ay iniisip ang magiging epekto at ang magiging magandang bahagi ng inyong imahinasyong pinapangarap sa isang komunidad. Ang inilalarawan ng pangarap ay isang ideal na sitwasyon na maaaring naiiba o kabaliktaran pa ng kasalukuyang kalagayan. No, bago tayo pumasok sa sa programa ng Patawid Pamilyang Pilipino program, tayo rin po ay nangarap sa ating pamilya. Tayo rin po ay sumunod sa mga kondisyon ng programa upang masiguro at bigyang seguridad ang mga pangarap natin sa ating mga anak, no? Pagdating sa kalusugan, edukasyon at iba pang aspeto na gusto nating mapaunlad ang kalagayan ng ating pamilya. Kaya't ang isang pangarap o bisyon ay isang paglalarawan ng ideal na kalagayan mula sa sariling imahinasyon. Madalas din gamitin ng mga organisasyon ang salitang bisyon bilang paglalarawan ng ideal na sitwasyon o hinaharap na nais nilang marating o kayo marating ninyo o makamtan. Ang bisyon daw po ay isang pag-iimahe ng mga hakbang na nais nating makita na magbibigay ng magandang daan upang marating natin ang tamang landas na pinapangarap natin sa ating komunidad, sa ating pamilya at sa ating mga anak, no? So, ano daw po ba ang kahalagahan nito? Mahalaga ang pangarap o bisyon para sa isang tao dahil ito ang nagsisilbing gabay na nagbibigay ng direksyon sa kanyang mga kilos. Ibinahagi natin, no, nasabi na po natin na ang bisyon ay nagiging gabay sa pagbibigay ng tamang landas ng aspeto sa pagkakaroon ng maunlad ng pamumuhay.
No? Sa isang komunidad, mahalaga ang pangkalahatang pangarap o bisyon dahil ito ang gumagabay sa sama-samang pagkilos tungo sa katuparan ng ideal na kalagayan para sa lahat. So, ang pangkalahatang pangarap ay tinutulungan din po ng bawat miyembro ng pamilya upang makita natin ang magandang patutunguhan ng ating mga pangarap, no? Sabay-sabay magkakaroon ng determinasyon, magkakaroon ng pagtutulungan at makikita po natin ang katuparan ng ideal na pagiging isang maalam at may malusog na pundasyon at malawak na pagtingin sa kinabukasan. Nagbibigay rin ng pag-asa ang pangarap o bisyon para sa bawat tao at komunidad sa kabila ng mga hindi makatao o mahirap na kalagayan. Ipinapakita nitong posible ang daan tungo sa isang makatao at mas maayos na pamumuhay. Bago tayo maging kabilang ng isang programa ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, nakita po natin at dumaan po tayo sa dagok ng ating pamumuhay sa kahirapan. Binibigyan po natin o tinitignan po natin ang ating pamilya na kung paano natin ito mabibigyan ng seguridad pagdating ng panahon, no? Paano natin sila matutulungan. Ang pag-asa ay ang ating naging gabay tungo sa magandang kinabukasan ng ating pamilya. Dahil sa tulong po ng programa ay naging mulat po tayo sa mga kaalaman na dapat gawin o ano ang dapat gawin ng mga magulang para magbigyan ng linaw at kaalaman na naipapasa natin sa mga anak natin, no? So nagiging posible itong daan para sa maayos na pamumuhay. Sabi daw po, nangangarap at umaasa tayo na balang araw ay uunlad tayo, no? Ang mga pangarap na ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, determinasyon at desisyon upang maisakatuparan ang ating mga pangarap. Dahil sama-sama nating inanalisa ang ating kasalukuyang kalagayan at sabay nating binuo ang pangarap kung ano ang isang maunlad na komunidad. Para sa atin, ano po ba ang inyong pangarap sa pamilya at pangarap sa komunidad? Magbigay nga po kayo ng mga senaryo o halimbawa. Okay po, very good po, no? Ang sabi daw po, ang susunod na hakbangin kung paano natin ito maisa sa katuparan ay kung ano ang mga hakbang na kailangan nating gawin upang makamit ang komunidad na ating pinapangarap, no? Nagkakaroon ng epekto, no? Nagkakaroon tayo ng dapat gawin para makuha natin o mapaunlad natin ang ating mga pangarap sa isang komunidad, no? Kung anong ginagawa natin sa ating pamilya, siya rin po ang makakatulong upang maging maayos ang isang komunidad. At yun ang lahat na pinapangarap ng bawat pamilya sa isang lipunan, no? Alam natin kung saan tayo ngayon at bakit tayo narito at saan tayo patungo. Ang kailangan ngayon ay kung paano natin mararating ang komunidad ng ating pangarap, no? So ngayon, dahil tinalakay na po natin ang patungkol po sa Year 7, Session 3, My Dream Community o ang aking pangarap para sa komunidad. Naway nagkaroon tayo ng mga pangarap na makakatulong para sa ating komunidad. Maraming salamat po.